Boston nahulog sa bitag sa OKC sa 3-point shooting at Golden State Warriors versus Sacramento Kings game preview and injury update. Unang laro ni Kuminga laban sa Kings. Ang mga teams na nakakatalo sa Celtics ay kadalasang ang mga nakakapigil sa kanilang 3-point attempts tulad ng Orlando Magic. Subalit, iba ang estratehiya ng Oklahoma City Thunder. Hinayaan nilang mag-shoot ng marami mula sa 3 ang Boston upang mapanatili ang kanilang matibay na rim defense at pilitin ang turnovers. Sa labanang ito, nagtagumpay ang Thunder, ngunit may tanong kung magiging epektibo ito sa isang posibleng finals matchup. Sa dalawang laban kontra Thunder ngayong season, sobrang sama ng shooting ng Celtics mula sa 3. Gayunpaman, hindi ito pangkaraniwan para sa kanila, kaya't hindi maaasahang mauulit ito sa isang playoff series. Ang Thunder naman ay nanalo sa free throw battle at nagawang limitahan ng Celtics sa ilalim ng basket. Sa ikatlong quarter, nag-adjust ang Boston at naging mas agresibo sa pag-atake sa loob, ngunit hindi pa rin nila naisalba ang laro dahil sa kanilang palpak na jump shooting. Kung maghaharap muli ang dalawang team sa finals, kailangang magpakita ng bagong adjustments ang Thunder. Mabuti na lang para sa kanila, ang presensya ni Kenrich Williams at Alex Caruso ay maaaring magbukas ng mas maraming option sa depensa. Sa huling balita, tatanggapin ng Golden State Warriors ang Sacramento Kings sa isang mahalagang laban sa regular season ng NBA. Habang ang Warriors ay patuloy na nakakakuha ng momentum at tinatarget ang matibay na posisyon sa itaas na bahagi ng Western Conference, ang Kings naman ay nagpupunyagi upang manatili sa play-in zone. Parehong may injury concerns ang dalawang team kaya't lalong nagiging kapanapanabik ang laban na ito. Sino ang haharap sa hamon at mananalo? Ang Golden State Warriors ay nasa napakagandang forma. Nanalo sa 12 sa kanilang huling 14 na laro at kasalukuyang nasa ika-6 na pwesto sa Western Conference. Ang kanilang pinakahuling panalo laban sa Portland Trail Blazers ay patunay na hindi sila basta-basta titigil sa kanilang pag-abante. Si Stephen Curry ay hindi lang isang player, isa siyang buhay na alamat ng basketball. Kung tutuusin, maaari na siyang magkaroon ng sariling trophy cabinet dahil tila hindi nakasya ang kanyang mga parangal sa kanyang sala. Sa kasalukuyan, siya ay may average na mahigit 24 na puntos kada laro at nasa bingit ng isa na namang milestone. 2 3-pointers na lang ang kailangan niya upang maabot ang 4,000 mark. Kung sa tingin mo'y maliit na bilang iyon, isipin mo na mas marami pang 3-pointers ang naipasok ni Curry sa kanyang career kaysa sa ilang team sa isang buong season. Pero hindi lang si Curry ang bumubuo sa Warriors. Oo, siya ang maestro ng kanilang basketball orchestra pero may kahanga-hanga siyang suporta. Bagaman si Jimmy Butler ay bago pa lang sa Warriors, tila matagal na siyang bahagi ng team. Ang kanyang depensa ay isang bangungot para sa mga kalaban at kaya niyang saluhin ang opensa kung kinakailangan. Kung may nag-aakalang si Butler ay simpleng dagdag lang kay Curry, marahil ay dapat nilang balikan ang huling ilang laro. Ang kanyang intensity ay ramdam hanggang sa referees na parang iniiwasan siyang tingnan ng direkta upang hindi sila tamaan ng kanyang motibasyon. May isa pang magandang balita para sa mga fans ng Warriors, ang posibleng pagbabalik ni Jonathan Kuminga matapos ang injury. Ang kanyang explosiveness at lakas ay maaaring maging susi upang mapanatili ng Warriors ang kanilang posisyon sa itaas ng Western Conference. Gayunpaman, may agam-agam pa rin dahil hindi pa siya tuluyang nakaka-recover mula sa kanyang ankle injury, kaya't hindi pa tiyak kung makakalaro siya sa susunod na laban. Kung sakali mang makabalik siya sa court, tiyak na mararamdaman ito ng mga kalaban. Brandon Podziemski naman ay nasa injury list din dahil sa pananakit ng likod na maaaring makaapekto sa lalim ng bench ng Warriors. Ngunit kilala ang Warriors sa paghahanap ng solusyon sa kahit anong problema. Ika nga sa boxing, hindi mahalaga kung ilang beses kang bumagsak, kundi kung ilang beses kang babangon. At ang Golden State laging bumabangon. Susunod na makakalaban ng Warriors ang Sacramento Kings. Ang pangunahing misyon ng Warriors ay pigilan ang fast breaks ng Kings at kontrolin ang laro mula sa perimeter. Kung magpapatuloy ang mahika ni Stephen Curry, maiiwasan ng depensa ni Butler ang mga atake at mapanatili ng buong team ang kanilang estilo ng paglalaro. Mas maiging ihanda na ang popcorn para sa isa na namang basketball showcase mula sa Warriors. Samantala, ang Sacramento Kings ay dumadaan sa isang mahirap na yugto. Natalo sa 2 sunod na laro, kabilang ang isang masakit na pagkatalo laban sa New York Knicks.
Ang dating stability na nagpapanatili sa kanila sa playoff zone ay unti-unting naglalaho at kailangang makahanap agad ng balansang Kings. Kung hindi, baka tuluyan ng maglaho ang kanilang tsansa sa postseason. Ngunit hindi pa tapos ang laban para sa Sacramento. May mga mandirigma pa rin sa kanilang hanay na handang dalhin ang team sa tagumpay. Isa na rito si Malik Monk na sa kasalukuyan ay parang isang mandirigmang may dalang battle axe na kapagtala siya ng 21 punto laban sa Knicks. Ngunit kahit gaano siya kahusay, hindi niya magagawa ito ng mag-isa. Kailangang makahanap ng tiyempo ang kanyang mga kakampi upang mapataas ang kanilang tsansa na talunin ang Warriors. Isang malaking problema para sa Kings ay ang mga injuries. Ang kanilang pangunahing sandigan sa ilalim, si Domantas Sabonis, ay kasalukuyang may hamstring injury at hindi tiyak kung makakapaglaro siya sa susunod na laban. Kung wala siya, mahihirapan ang Kings sa paint na parang isang medieval siege na walang battering ram. Idagdag pa rito ang pagkawala ni na Jay Crowder at Jake LaRavia, kaya't manipis ang kanilang rotation. Ang susunod nilang laban ay kontra Warriors at bagaman hindi ito isang immortal na dragon, kakailanganin ng Kings na tipunin ang lahat ng kanilang lakas upang masigurong may laban sila. Kailangang maging matalas ang kanilang shooting at maging matibay ang depensa na parang pader ng isang kastilyo. Sa ganitong paraan, maaari pa nilang baligtarin ang sitwasyon, kaya makakabangon ba ang Kings at babawiin ang kanilang korona o madadagdagan na naman ang kanilang sunod-sunod na pagkatalo? Palaging kapanapanabik at walang inuurungan ang mga laban sa pagitan ng Golden State Warriors at Sacramento Kings. Pareho silang may mayamang kasaysayan ng matitinding sagupaan at madalas na nag-iiwan ng hindi malilimutang mga laban. Sa kasalukuyang win-loss record, may lamang ang Warriors, 218 wins to 197 against the Kings. Ngunit hindi nangangahulugang magpapatalo na lang ang Sacramento. Sa mga huling laro, ipinakita nilang kaya nilang makipagsabayan sa mga nangungunang koponan ng Western Conference. Habang ang Warriors ay nasa momentum ng kanilang panalo, ang Kings naman ay nasa mahirap na sitwasyon. Ang pangunahing sandata ng Warriors ay ang opensa ni na Curry at Butler, at kung makakabalik si Kuminga, lalo pang tataas ang kanilang tsansa. Samantala, ang Kings ay susubukang bumawi sa mabilisang laro at agresibong rebounding. Ngunit kung wala si Sabonis, magiging napakahirap nitong gawin. Ang pinakaposibleng senaryo, isang matibay na panalo para sa Warriors. Gayunpaman, kung magagawa ng Kings na idikta ang bilis ng laro at magpapakita ng mataas na kumpiyansa sina Monk at iba pang leader ng team, maaaring mahirapan ang Warriors. Ang pinakaligtas na sugal sa laban na ito ay ang over 234.5 total points dahil parehong mabilis at opensa ang estilo ng dalawang team, kaya't asahan na ang maraming puntos. Ito ay magiging isa na namang pagsubok para sa Kings at isang oportunidad para sa Warriors na masiguro ang kanilang playoff position. Ano man ang mangyari, isang kapanapanabik na laban ang tiyak na maghahatid ng matinding aksyon para sa mga fans ng basketball. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?